tunay na hamon yaan, ano? Ang aming tinututukan ngayon ay National Capital Region. Hindi ibig sabihin hindi ginagawa sa ibang syudad itong aking ikukwento. Pero sa National Capital Region, meron kaming 10 lugar na alam namin mayroong pagkukumpul-kumpul ng mga bata. At dalawang klasing grupo ng mga bata yan. Yung isa, ang kanilang mga nanay at tatay ay nandun lang sa kapaligiran. Usually sila yung nagtitinda ng sampagita o iba pang mga gawain para makakuha ng konting pera. Yung aakyat at magpupunas ng mga sapatos. Usually, ang mga batang yan, ang bahay nila ay nandun lang malapit sa kanto kung saan sila pumapaligid. Yung pangalawang klase ng mga bata, yung mga nagra-rugby. Yung nagra-rugby, talagang mga stowaway na yan. So doon muna sa mga ang bahay ay nandun lang sa malapit, meron na po kaming ugnayan na ginawa sa ating lokal na pamahalaan. Kasi ang lokal na pamahalaan, ang may pangunahing katungkulan dyan, pero pagtutulungan nga namin na dalawang bagay. Yung mga tanod, MMDA, at mga social workers, makipagtrabaho sa mga pamilya. At kaugnay din namin ng ilang NGOs para nang sa ganon, mabigyan sila ng hanap buhay at hindi puhunanin ang mga bata. Ang usapan, kailangan walang bata na makikita sa kanilang mga kanto. At yan po ay may mga ilang syudad na gumawa na rin ng ordinance na pananagutin yung mga nanay at tatay kung ang mga bata ay nasa kalye. Yung pangalawang ginagawa po natin, actually ngayon, meron tayong youth camp na ginagawa sa Marikina. Ito po yung mga bata na medyo ang edad ay nasa 9 to 12 years old para magkaroon ng panibagong orientasyon. Kung hindi sila nakapasok, ay magkaroon ng alternative learning system model. Ibig sabihin, turuan sila at eventually i-integrate sila sa mga public schools na malapit. Ang assumption lahat dito sa intervention na ito, may pamilya silang maayos na inuuwian. Kasi yung pangalawang klase ng grupo nga, yung stowaway, na ang stowaway maaring galing sa ibang probinsya or galing lang dito din sa Maynila. Subalit ang pamilya nila ay hindi na nakatutulong sa kanila, maaring sinasaktan sila, o mismo yung mga magulang ang nagtuturo ng mali. Kasi meron akong i-report na 7 years old ginagawang drug courier ng kanyang mga magulang mismo. Yun ang dapat ikulong, yung mga magulang na ganon. At kinakailangan at kukunin namin yung mga bata at tutulungan namin silang mawasto ang mga natutunan nila sa mga institusyon na pinatatakbo namin or pinatatakbo ng mga NGOs. Meron tayong 13 rehabilitation centers para sa mga ganung bata or sa mga children in conflict with the law or yung tinatawag nating CICL. Yan yung 15 years old and below na may ginawang kasalanan sa lipunan na ating binibigyan ng rehabilitation. So hindi totoo na sila ay pinakakawala. Sila ay nilalagay sa mga rehabilitation centers at tatanggapin ko, hindi ganun kadami pa ang rehab centers sa bawat. Right now, it's regional. So 13. May ilang mga syudad na may sarili, pero kailangan pang dagdagan dahil ang bawat probinsya sana merong ganong klaseng facility.